So we're conditioned all of our life to believe in humanism instead of the Word of God. No tibuok natong kinabuhi igsoon sukad pagkabata gikondisyon ta nga magtuo or magunahuna nga panghumanismo ang ato ang mga sumbanan. And this is why we struggle to believe the Word of God, and we end up limiting the power of God in our own life Ug mao ni ang through our rason. false beliefs. Mao ni ang rason ngano nga maglisod ta og tuo sa Ginoo ug sa iyang pulong, no? Tungod ani nga klase nga pagtulon at tungod ani nga klase nga pagtuo nga humanismo. Tungod sa mini nga pagtuo. Okay, so let's look at what the Word of God says. Gilantaw nato diha sa pulong sa Ginoo. Let's start in verse 4. Sugod ta diha sa bersikulo 4. So that the righteous and just requirement of the law might be fully met in us who live and move not in the ways of the flesh, the ways of humanism, the ways of the world, the ways of the mind of men, the flesh, but in the ways of the Spirit. Our lives governed not by the standards and according to the dictates of the flesh, but controlled by the Holy Spirit. Aron nga ang matarong nga gipangayo sa balaod, hingpit nga matagbo diri kanato nga nagkinabuhi ug nagapanglihok dili pinaagi sa mga pagpamuhat ug pagpamaagi sa unod sa humanismo sa tawhanong panghunahuna apan pinaagi sa mga pamaagi sa espiritu. Buot pasabot, ang atong kinabuhi dili dinumalahan sa sumbanan o wala nakadepende sa dikta, sa unod, sa tawhanong panghunahuna, apan dinumalahan pinaagi sa balaang espiritu. So you see the contrast, igsoon? Makita nato ang kalainan igsoon. The flesh versus the Holy Spirit. No, lahi ang tawhanon or unod nun kaysa sa Humanism, the sa world, balaang espiritu. the kingdom of darkness, the kingdom of this world versus the Holy Spirit, the kingdom of God, So, the lahi- mind of God. Lahi ang You understand? panguna-una sa pangkalibutanon, lahi itong kangit-ngit kaysa sa panguna-una nga panggingharian sa Ginoo. Governed by who? No, kinsa man ang nagdumala. Who? What's it say? Nagdumala diha kinsa? Who? Governed by the Holy Spirit. So you have to ask yourself, are you allowing yourself to be governed by the Holy Spirit, or are you allowing yourself to be governed by your own mind? No, so bangutan na ta sa tong kagulingon. Kinsa may gadumala nako? Kinsa may akong gitugutan nga modumala kanako? Ang balaang espiritu ba o ang akong kaugalingon tawhanong panghunahuna? Are your decisions based on what you want or what the Holy Spirit wants? Ang ako bang mga desisyon nakadepende ba sa kung unsay akong gusto or kung unsay gusto ni Holy Spirit? Are you understanding? Nasabtan na to? Now let me show you the difference. So ipakita niya ang kalainan. And what are the consequences of your own will versus the will of the Holy Spirit? Let's look at the consequences. Dahil lantawan po nato unsa ang mga sangputanan. Kung musunod ta sa tong kagulong pagbulutan o kung unsay may tabo, kung musunod ta sa pagbulutan sa balaang espiritu. Verse 5. 5. For those who are according to the flesh and are controlled by its unholy desires, set their minds on and pursue those things that gratify the flesh. But those who are according to the Spirit and are controlled by desires of the Spirit, set their minds and seek those things which gratify the Holy Spirit. Hallelujah. Versikulo 5. Tungod kay kadtong sumala sa ilang unod or sumala sa unod ug dinumalahan sa mga dili balaan nga mga tinguha sa unod, nagbutang or nagatutok lamang sa ilang panghunahuna ug nagatinguha sa mga butang sa kung unsa ang makapalipay ug makatagbaw sa kaugalingong unod. Apan kadtong mga dinumalahan sa espiritu ug nagsubay sa tinguha sa espiritu, nagbutang sa ilang panghunahuna ug nangita ug nagtinguha ni adtong mga butang nga makapalipay sa balaang espiritu.
So, Ikson, where is your mindset? So karon, pangutano nato tong kagalingon, asa man nakatutok kining akong mga panghunahuna? Where is your mindset when you disagree with the Word of God? Asa man ta nakatutok, asa man nakapahimutang, asa nahimutang ning atong mga panghunahuna kung dili ta muuyon sa pulong sa Ginoo? Is that flesh or is that spirit? Unod nun ba na siya or espiritu? Oh, it's a spirit, but it ain't the spirit of the Lord. No, espiritu gihapon, pero unholy spirit. I gotta go because something smells good. Aman. I'm gonna go eat. Oh. Bye-bye. Oh, that's the way of the flesh. No, kana mo'y pamaagi sa kalibutan, no? Or sa unod, no? Kung unsa lay ka na bang makapalipay. No, unsa tong simhot ko da. Nga. Okay, verse 6. Size. Now the mind of the flesh, which is sense and reason, without the Holy Spirit, is what? No, karon ang panghuna-huna sa unod, nga mao ang tawhanong panghuna-huna ug tawhanong rason, wala ang balaang espiritu, unsa man? What is it? Unsa daw? Patay. It's death. Kamatayon. The mind of sense and reason, which is how we make the majority of our decisions, is based on sense and reason. No, ang panghuna-huna nga tawhanon igsuon, diin nga kasagaran sa atoang or kadaghanan sa atong mga desisyon nato gibase ingon mga paminsar. Kaugalingon right. nato mga pagbalay-balay, mo jud niya kong plano, sugod diri gyud ko mahuman ana gyud. And it says sense and reason without the Holy Spirit is death. No, ang panghuna-huna nga tawhanon, ang panghuna-huna nga kaugalingong tawhanong panghuna-huna kay shutay flux, tai So, chi, what are kamatayon. the consequences of making decisions based on sense and reason? So unsa man ang sangputanan kung magbuhat tag mga desisyon nga nakadepende sa atong tawhanong panghuna-huna? So when you hear that little voice in your head, So kung madungog nato ng tingog sa atong huna-huna, that says, you're not a conqueror. You're Nope. not more than a conqueror. nga moingon nato nga, pildido man ka, pulpul ka. Where that's- did that voice come from? Managikan. The flesh, Yawa, sense and reason. Diba? Tawhanong panghuna-huna. And Ikan sa yawa. and when we come in agreement with that voice, what is the result? Kung uyunan nato na nga tingog, unsay resulta? Now, it doesn't mean that immediately you die, So, and dili man diha we're dayon going to nga have your mamatay. funeral. But listen carefully, because it's your destiny. Correct. It's a piece of your destiny. It's a piece of your calling. Amen. It's a piece of your vision that dies. No dili man diha dayon nga ilubong ka namo, apan no hinahinay, no sugod nga ang imong kapalaran. Ang imong kapalaran ba adunay parte sa imong kapalaran nga hinahinay nga ginapatay. You understand? Nasabtan nato? Death that comprises, listen, comprises, you know what comprises means? Yes. Comprises all the miseries arising from sin, both here and hereafter. Na, una-unaan ni igsoon. Kini nga kamatayon nga naglangkob sa tanang mga kagulanan nga nagikan sa sala karon ug sa umaabot pa. Where did these miseries come from? Asa man gikan kining tanan nga mga kagulanan? Tanang mga kasaypanan ug kapakyasan. Sumala ato nga bersikulo. Anybody got miseries today? Naa ba tayong mga You're wrestling yourself? mga pakigubat? Mga Di ba? See, is there peace in that misery? Nabay kagulanan, ay nabay kalipay, kalinaw anang kagulanan igsoon, anang mga No, kagubot. the reason there's no peace there is because we've been submitting to sense and reason and not the Holy Spirit. Nganong walay kalinaw tungod kay ang ato ang gisubmitaran
mao ang tawhanong panghunahuna, dili ang balaang espiritu. You see why it's important? Ngano nasabta nato nganong importante? I hope I'm helping you. No, nang hinaot siya, naglaom siya igsoon nga nakatabang. Makatabang unta ni. Right? Tinod? It's why I don't like it when some of the people aren't here every week because they're missing out. Ano mao nga, dili unta ganahan si daddy nga wala ang uban kada semana ba. Tungod kay daghantang dili mapaminawan ba. Sayang. But the mind of the Holy Spirit is life, Hallelujah. soul, peace, both now and forever. Oo. Apan, ang panghunahuna sa balaang espiritu kinabuhi ug kalinaw sa kalag karon ug sa walay katapusan. Hallelujah. You get that soul peace. No? Na makabaton kag kalinaw sa imong kalag. It comes from the mind of the Spirit. It comes from walking in the Spirit and not fulfilling the lust of the flesh. Flesh. No? Nga kini nga kalinaw igsuon kay mabatunan ra nato kung maglakaw ta sa espiritu ug dili nato tumanon ang tawag sa atong unod. So you see how important the way your mindset is. You see how important it is. What difference it make in our life. Makita ba nato igsuon kung unsa ka importante? Ang ato ang mga hanay sa atong mga panghunahuna ba? Kung asa nato ginabutang ang atong panghunahuna ug unsay epekto ani sa atong kinabuhi. If you just stop worrying and give everything to the Lord, you'll have peace. Dangan lang gyud nato og pag ganami tong kabalaka din atong itugyan tanan sa Ginoo makabaton gyud ta og kalinaw. Easier said than done, right? Mas sayon isulti kaysa buhaton. All right. Sa palmole. Worry is not from the Lord. Apan ang kabalaka igsoon dili gikan sa Fear Ginoo. is not from the Ang Lord. kahadlok dili gikan sa Ginoo. So I want to spare us these miseries from sin. Gusto na ko nga dili na ta maka-apil, dili na ta mahimong kabahin aning mga kagul-anan gikan sa sala. We need to understand that unbelief is sin. Kinahanglan nga masabtan nato nga ang atong dili pagkamatinuohon sala atubangan sa Ginoo. It's very clear in the Word of God. Karon na sa pulong sa Those who Ginoo. don't believe in God, they go to hell. Nung katong mga dili mo tuo sa Unbelief. Ginoo, padulong sa impyerno. Kaya di ba sila mo tuo, dili pagkamatinuohon. And it's not just to say, I believe. It's not saying it with your mouth. It's living it out. Then dili lang ni siya kutob. A lifestyle. Dili lang ni siya kutob nga moingon ra ta, ako nagtuo man jud ko ana, nagtuo ko ana. No, pero estilo gyud siya sa pagkinabuhi, ligangan, buhaton. Because even the demons believe and tremble. Okay, bisan gani ang demonyo, nagtuo man sila kanay Ginoo, nangurog pa Okay. gani. Verse 7. 7. That is because the mind of the flesh with its carnal thoughts, you know, thoughts, mindset, belief, root system, carnal, and purposes is hostile to God. Oy, no? Tungod kay ang panghunahuna sa unod, kauban sa mga karnal o dili balaan nga mga panghunahuna ug mga tumong kontra sa Dios. You understand? Nasabtan nato? It's not humility. Dili na siya pagkamapainovsanon. Think yourself nothing. That's not humility. No, kanang magtuo bitaw ta sa atong That's hostility towards the kanang Lord. moingon ta sa atong kagulingon bang ako wala gyud ko ani, luoy gyud kay ko, wala gyud ko, di kuan gyud kay ko, ubos kay ko sa katanang ubos. Dili na siya pagkamapainovsanon ang tawag ana kontra ka sa Ginoo. Because your life is very precious. No, tungod kay ang imong kinabuhi igsuon, Has bilinon great kayo value. sa Ginoo. Ako kayo ang bili. God gave it to you. Gihatag na sa Ginoo sa imoa. So what are you going to do with this gift of life He gave you? Unsaon man nimo nang gasa sa kinabuhi nga iyang gihatag sa imoa? I want to give you all an assignment. Tagaan ta niya assignment kitang tanan. She's like, oh no. I'm already going to fail. He hasn't even given me the assignment yet. Daan na pod no, maghuna-una na pud ta tura assignment. Wala pa kay assignment ang atong pagtuo I kay. want you Di na all makabuhat, ana. to read the book of Proverbs, to Oh. read it all This week. karon nga semana. Karon nga semana basahon nato hurot ang libro That's your sa panuntihon.
Yung assignment nato na. And it will contrast a foolish son and a wise son. Dayon, makita nato diha ang kalainan sa hungog nga anak ug sa maalamon nga anak. Are you all hearing me? All listening? Nakatungog ang tanan? Because next week I'm going to ask you, did you read it? Kay sunod semana, And I'll mangutana siya. know by looking at you. Mangutana siya kung nakabasa ba ta. Kailan taon raman ta niya. Sa If mga I come mata in and makikita. half of you are sitting back there against the fence, oh, they probably didn't do the assignment. Please read it. Hallelujah. Basaha paleho. So we have to understand these carnal, fleshy mindsets are hostile to the will of God. They're hostile to God. They're an affront. They offend God. Wow. For it does not submit itself to God's laws. Indeed, it cannot. Natungod kay, makapahinawaing ni sa Ginoo, gikaligot-gutan sa Ginoo, gikasukan sa Ginoo ang tawhanong panghunahuna, kay ngano, dili kaya sa tawhanong panghunahuna nga magmapa-inubsanon ug musunod sa balaod sa Ginoo. Verse 8, so those who are living the life of the flesh, catering to the appetites and impulses of their carnal nature, cannot please or satisfy God or be acceptable to Him. Versikulo 8, busa, kadtong mga nagkinabuhi sa kinabuhi nga unod nun, nga ilaang ginadawat o kanunay nga ginatagaan o kinabuhi ang mga kagutom o gitinguha sa ilaang unod nun nga kinaiya, dili magkapahimuot o makatagbaw sa Ginoo o dili pud sila mahimong madawat sa Ginoo. So it says catering to those thoughts of the flesh, So giving into them. no, ang ato ang Right? pag-entertain ba? Ang atong pag-abi-abi ni ining klase nga mga panghuna-huna. Maghimo understand? nato nga dili ta makapalipay sa Ginoo. Now, automatically, for some of you hearing that, all of a sudden condemnation already coming in, Naiuban diri nga already sa diha, trying to come sa in. diha nga madungog ni ninyo. Oh, I'm not pleasing to God. No, automatic nga modawat ta sa kondenasyon nga tingog nga ay wala gyud ay nahimot ang Ginoo nako, natag na pamangko. Sakto jud ko. Diba? Sakto? Maujud? Sakto? Pwede? Check. No, that's not the purpose of the Word of God. The Word of God never Hallelujah. comes to condemn. It comes to convict in order to set free. Amen. No, ang pulong sa Ginoo igsoon, wala gipadala sa Ginoo, wala gisulat para makondinar ta. No, apan gisulat ni para makutaw ta, makonbiktar ta, no, makalimadmad ta ba, then maghinulsol para makahimong gawas nun. Verse 9, but you are not living the life of the flesh, you are living the life of the Spirit, if the Holy Spirit of God really dwells within you, directs and controls you. Apan, wala ka nagkinabuhi sa kinabuhi nga unod nun, nagkinabuhi ka sa kinabuhi sa Espiritu, kung ang balaang Espiritu sa Dios tinuod nga nagpuyo, sulod kanimo, bot pasabot, nagagiya ug nagdumala kanimo. But if anyone does not possess the Holy Spirit of Christ, he is none of his. He does not belong to Christ. Is not truly a child of God. Apan si bisan kinsa nga wala ang balaang Espiritu ni Kristo kaniya, wala usab siya gipanag-iyahan sa Ginoo. Bot pasabot, wala siya gipanag-iyahan ni Kristo ug dili siya tinuod nga anak sa Dios. So the question for you is not so much do you possess Holy Spirit, but does Holy Spirit possess you? No, ang pangutana karon nagsuon dili man nga kung kanabang tagsa-tagsa nato. Ang pangutana dili naman kung nakapanag-iya na ba ta ni Holy Spirit or nakadawat na ba ka ni Holy Spirit kay kita tanan diri naman tay Holy Spirit. Ang pangutana kung si Holy Spirit ba pud ang nagapanag-iya kanato. Verse 10, but if Christ lives in you, then although your natural body is dead by reason of sin and guilt, the Spirit is alive because of the righteousness that He imputes to you. Hallelujah. He imputes it, He imparts it to you. Thank you, Jesus. No apan, kung si Kristo buhi diha kanimo, busa bisan pa man nga ang imong natural nga lawas patay, tungod sa rason sa sala ug sa pagkasinad-an, ang espiritu nimo buhi tungod sa pagkamatarong nga iyang gihatag nimo. Hallelujah.
See, he said you were righteous. Amen. No ingon siya nga matarong ka. And then you try to convince yourself why you're not righteous. Unya kita po, sige po tag-convince sa tong kagulingon nga di lagi ko Because your matarong. system, your mindset, your root system is not based in His Word. No nganong ingana, tungod kay ang ato ang sistema sa tong pangunahuna wala nakadepende sa pulong sa Ginoo. He said it, not me. Ang Ginoo I'm naginguna na. just telling you what He said. Not what I said. No ginasulti, ginabalik lang ni Daddy, ginareeko lang ni Daddy kung unsa gingon sa Ginoo. See, He's mentioning natural body, dead, reason of sin and guilt. The Spirit is alive because of the righteousness He imputes, He gives to you. You're Hallelujah. righteous Amen. because you accepted Jesus Christ by faith. Amen. No matarong ka igsoon, mao nang buhi ang imong espiritu. Bisan pa man nga kining lawasa, madugta man ni siya, no? Apan ang imong espiritu buhi tungod sa pagkamatarong nga iya ang gihatag nimo pinaagi sa imong pagtuo kang Kristo Jesus. Now listen to this, it's just getting gooder and gooder. Paminawa ni igsoon tungod kay mas magkanindot pa gyud ni. You like gooder and gooder? Ganahan mo anang mas magkanindot? Maayo, mas maayo. The Word of Yes. God is good. Amen. Ang pulong sa Ginoo nindot maayo. And if the Spirit of Him who raised up Jesus from the dead dwells in you, then He who raised up Christ Jesus from the dead will also restore to life your mortal, short-lived, perishable bodies through His Spirit who dwells in you. Hallelujah. Ug kung ang espiritu niya nga nagpuyo kang Hesus gikan sa kamatayon nagpuyo sulod kanimo, unya siya nga nagbanhaw kang Kristo Jesus gikan sa kamatayon mo pasuli usab sa kinabuhi sa imong mortal, mubo nga kinabuhi, madugta nga mga lawas, pinaagi sa iyang espiritu nga nagpuyo sulod kanimo. Hallelujah. You think He can do that for you? Mabuhat pa na niya sa imo, ah? So then, brethren, we are debtors. Amen. We owe a debt, but not to the flesh. Amen. See, many times we're still trying to pay off the flesh. Ano? Busa mga igsoon, I know. mga utangan ta, apan dili sa atuang unod. Dili ta obligado sa tuang karaang kinaiya. I know what to do. Unsa man? I know what to do. With the flesh, I'll just feed it. I'll give it what it wants to eat. Nya, kasagaran And then kay it'll leave me alone for a few minutes. madahan. Nangigi man na dad. No? Kasagaran no kay kana bitong pagmabati nato nga atong unod nung kinaiya mo gimok. No kay ang atong pagtuo nga ay ako sa ni siyang kanang ako sa ni siyang paundayunan kay para mahilom. Madahan. Mangigi man. We are not obligated to our carnal nature. Hallelujah. Dili na ta obligado sa tuang karnal, karaang kinaiya, sa tong unod nung kinaiya. Stop feeding it. No, undangi nagpakaon ng imo ang ning karaang Why are we trying to kinaiya. teach you to fast? Ngano ginatudloan ta nga magpuasa? To learn discipline. Para makaton nga mo disiplina. And when you're trying to fast, that carnal nature's yelling at you. Diba? Kung musulay na ganit nga Well, magpuasa, oh, you know it's ang true. ato ang karaang ang ato ang karnal nga kinaiya kay mo kuan pud siya mo gimok nga wak 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 makadungog ka murag na sound system si mutian. Oh. Uh-huh. You didn't know that Magluto has a mouth, did you? Until you're walking by trying to ignore it. Wala ta kabalo no nga ang luto, ang rice na day siya baba. Ayan na nato may bawon nga na ibaba ang rice kung kana mo magpuasa ta din. Di na to sa pansinon. You didn't know Bulad could talk to you after it was cooked, did you? No, ang bulad. Ang bulad makikistorya po na siya. I'm so good and tasty. Just one little nibble won't hurt you. Diba? Moingon siya nga magdalag kami herba. Moingon gyud nga isa lang. One bite, one bite. Nya To live a gisigmangan man. life ruled by the standards set up by the dictates of the flesh. We're not obligated to the carnal nature to live a life ruled by the standards set up by the dictates of the flesh. Hallelujah. The devil
the flesh is trying to get us to live by the dictates of the flesh instead of the dictates of the Holy Spirit. Amen. Tinuod. No, ang yawa, gusto niya nga mosunod ta sa kung unsay dikta sa ato ang unod. Imbis nga mosunod ta sa dikta sa balaang espiritu. Is it true? Tinuod ba? So God's trying to get us away from that thinking of the world, the flesh. Mao nga ang Ginoo igsoon. No. Gusto niya nga mugawas ta gikan sa panghuna-huna sa dikta sa unod, dikta sa kalibutan. So you understand, if the world is not submitted to the Holy Spirit, how can they have any other thought system other than the rule of the flesh? How can they? Una-una aragod igsoon nga kung ang tawhanong panghuna-huna, ang sistema sa kalibutan nga panghuna-huna, dili uyon sa panghuna-huna nga pangginoo, kakinsang panghuna-huna nga sa kalibutan. How can any government official or school official or any other official who's not subjecting themselves to the Holy Spirit have the mind of Christ and lead us into the ways of God? How can they? Noon saon man sa sistema sa kalibutan, sa gobyerno, sa eskwelahan, kung dili sila ginayahan sa balaang espiritu, unsaon ta nila pagiya ngadto sa gingharian sa Ginoo, sa panghuna-huna nga Ginoo. You see? Unsaon nila? God's not against the government. He set it up, but He wants godly government. Amen. Submitted to the Spirit of God. Amen. Do ang Ginoo dili niya kontra ang gobyerno igsoon tungod kay sa mo'y nagpahimutang anong natay gobyerno. Apan ang kabubuton sa Ginoo nga adunay panggobyerno nga Dios nun. Giniyahan sa balaang espiritu. But how can people have godly wisdom who are not submitted to God? No, unsaon man pagkabaton sa mga tawo nga unsaon pagkabaton sa mga tawo nga wala nagsubmitar silang kagalingon sa Ginoo nga makabaton sila og kanang langit nun nga panghuna-huna or langit nun nga If they're kaalam. not walking in the Spirit, how can they have the mind of Christ? Diba? Kung wala sila naglakaw sa Espiritu Santo igsoon, unsaon nila nga makabaton og panghuna-huna sa Ginoo. God's trying to solve our nation's problem. Unya sila Who are pa. not submitted to the mind of Christ. No, unya sila mo'y nagasulay sa pagsulbad sa mga problema ni ining atong nasod nga wala sila nagsubmitar sa Espiritu sa Dios. Do you understand? Nasabtan nato? Am I making sense? No. You understand? We want you to have the mind of Christ. Amen. To walk in Amen. the Spirit and not fulfill the flesh. Amen. Verse 13. Somebody read verse 13 and then somebody also different read verse 14, please. Sige, 15 mo basa sa 13 o 14. Oh. O, ikaw na. 13. Tindog daw. Sa una. Atubang dito ma. Sa third? Dito, atubang mader. 13. Kay kung nagkinabuhi kamo nga minadtuan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan mabuhi gayud kamo kung pinaagi sa espiritu, patyon ninyo ang tawhanong binuhatan. Amen. Amen. So what does that say? Ang say giingon diha. Sa 13. What does that say, Ixon? Flesh death. For if you live according to the dictates of flesh, what's the result? Ang say resulta, kung magkinabuhi ta sumala sa dikta sa tungunod, You see why I don't want you to live according to the dictates of the flesh? mao ang rason nga nga dili niya gusto nga musubay ta sa dikta sa tuang unod. Sense and reason? No tawhanon nga mga pagpaminsar. You understand the difference? Nasabtan naton sa kalainan, One is life, one is death. ang It's isa that simple. kamatayon, ang isa kinabuhi. Nga na lang kasimple. Okay, verse 14. 14. Ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Amen. So who are the sons of God? Kinsa man ang mga anak sa Dios?
Those who are not led by the Holy Spirit, are they the sons of God? Katong mga wala giniyahan sa balaang espiritu, anak ba sila sa Dios? You see what's wrong with religion and tradition? Kung makita nato unsay nakamaot sa relihiyon ug tradisyon. Oh, correct. Rebelde. Rebel. I know it's hard, but I'm telling the truth. Tinuod. The question is, are you led by the Spirit of God? No, ang pangutana dayon ani karon igsoon, pangutana nato tong kagulingon. Or Giniyahan are- ba ko sa balaang Or espiritu? are you led by your own spirit, Or the giniyahan spirit ko, of man? giniyahan ba ko sa ko ang kagulingong espiritu? Espiritu lang sa tawo. Kinsay gagiyan ako? And the choice is yours, No, Igsoon. ang pagpili igsoon ani mo na nato. It's your choice. Ikitay magpili sa tong kagulingon. Kinsay mo giya nato? Kinsay mo mando nato? So where's that scripture that says that your life is not your own, you've been bought with a price? You got it? 6:20. 1 Corinthians 6:20. 1 Corinthians 6:20. You want to read that? Usaha daw gani day. Gipalit na kamo? Oh, kana. Gipalit na kamo niya, busa gamita ang inyong lawas alaw sa himaya sa Dios. Amen. Just so you know, I'm not making it up. It's in the Bible, No, ang Biblia nagingon ana. right? Your life is not your own. No, dili na kita ang tagiya aning atong kinabuhi. You don't get to make your own decisions. Dili kita mo'y dapat nga magbuot sa atong kaguliyong desisyon. You submit your decisions to the Holy Spirit. Atong isubmitar ang atong desisyon ni Holy Spirit. Walk in the Spirit. Maglakaw ta sa espiritu. Listen. The reason we walk in the Spirit is for our protection and safety. Amen. So, ang rason nga nung kinahanglan nga maglakaw ta sa espiritu tungod para sa atoang proteksyon. Submitting to God, there's protection and safety in submitting to God. We won't get hurt so much. Amen. No, kung atong isubmitar ang atong kagulingong pagbulutan diha sa pagbulutan sa Ginoo igsoon, maglakaw ta sa espiritu, dili ra kaayo ta masakitan. That's why we have laws. No, mao bitan na naay mga balaod ang yuta, You know how we try to protect our children? di ba? Don't do that. No, sa balay gani naay mga pamalaod, naay mga do's and don'ts. Don't put your hand on that hot stove. Di ba? Kay para proteksyon sa mga bata. Every time, what's the kid got to do? No, unsa may buhaton, You tell him ingnon mo not to put his hand on the hot stove. What do they do? They do They the just do opposite. the opposite, just like us. Di ba? Pareha na Just po like nato. me and you. Pareha na to. Mga bata nga na po. Ingnon mo nga, ayaw hawid ana kay masamad ka. Ayaw hawid ana kay init. Muhawid yun. Murag ako. See, you're not being mean. You're trying to protect that child. Don't Diba- put your hand on that. Di ba? Dili man na nga maot kag batasan. Ooh. Di ba? Dili man na agi kay nagminaot kag batasan. Apan, They only do that once, imo lang yung ginaproteksyonan. usually. Kasagaran, Usually then they learn. matagaman ang bata. No? Kas ang kuan, So sakit. God wants us to walk in the Spirit for safety and protection. No, ang gusto sa Ginoo- it's an act of love. It's not condemnation. Maglakaw ta sa espiritu kay para proteksyon man na nato. Para layo ta sa kakuyaw. Dili siya para masakitan ta, dili para makaingon ta ka stricto ra pug kaayo dagang bawal. You see? Para iwas heartache. Anch. I try to warn you. Don't do some things. Diba? Nga usahay kay or kanunay ta ang ginapahimangnuan nga ayaw ni buhata ha. Layo. Some of our former family members, they just had to go and do it anyway. No, ang ubang mga kauban nato sa una dire, nga wala na nato nakita karon, wala man naminaw. Now they're suffering. They're not here. No, karon nag-antos. Wala dire. And that really hurts. No, nya, igsoon dili man makalipay nga lantawon nga nawala That's really sila. sad. No, makaguol. Okay, Proverbs 16:3. Somebody read that. Panultihon 16:3, palihog kog basa. Go go. We're just about getting ready to go Yeah. into worship. Panultihon 16:3. Itugyan sa Ginoo ang imong mga laraw ug mulampos ka sa pagtuman niini. Hallelujah. Does that say anything about our thoughts? No. What does it say?
Commit your works unto the Lord. Okay, works. Okay, here's what it says in the Amplified. Roll your works upon the Lord, commit and trust Him wholly to Him. He will cause your thoughts to become agreeable with His will. Ay, nindot. Ana sa, itugyan ang imong mga buhat or ang tanan mong mga plano ngadto sa Ginoo, itugyan ug isalig ang tanan ngadto kaniya, ug iyang tugutan nga ang imong mga panghunahuna mahimong mahiuyon sa iyaang pagbulutan. He will cause your thoughts to become agreeable to His will. So shall your plans be established and succeed. Ug unya ang imong mga plano maestablisar ug magmalampuson. Hallelujah. When you commit your works, So kung ang atong itugyan ang ato ang mga buluhaton, ang ato ang ginaplano. when you're in God's will, Kung not naata your sa own kabubuton will, sa Ginoo, wala ta sa atong kaugalingong pagbulutan, that's committing Him to Him. ato ang ginakomitar ang atong kaugalingon diha sa Ginoo. Then you will succeed. No, mulampos ta, mulambo ta. If your works are not in the will of the Lord, how can you truly succeed? Kung ang atong ginabuhat wala diha sa Ginoo, no wala nakasubitar sa Ginoo, unsaon nato pagmalampuson? You understand? Nasabtan nato? Amen. Okay. Praise the Lord. Amen. Dalaygo ng Diyos. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Thank you, Jesus. Thank you for the word of the Lord. I hope this is helping you. Salamat dito.